2 sa aming travel sa Macau and Hong Kong. And today ay i-explore natin yung Macau before tayo pumunta ng Hong Kong. Senado Square na yun guys, oh, pero tingnan nyo, wala pang katao-tao. Also, if you're wondering kung paano ba mag-navigate here in Macau, madali lang guys. Google Map lang yung gamit namin. Our first stop is Largo do Senado, or known as Senado Square. This is one of the primary tourist attractions here in Macau, and of course, hindi natin papalagpasin na ma-explore ang place na ito. Macau was a Portuguese colony, kaya makikita nyo ito sa kanilang architectural design ng mga buildings and structures. Dito sa Senado Square ay marami ka na ding mga attractions na pwedeng puntahan. Mapa-shopping man yan or food trip, pwede nyo itong gawin dito sa Senado Square. So, medyo gloomy yung weather today. Kaya, ayan, if you're traveling June dito sa Macau or sa Hong Kong, be prepared kasi maulan. So, dito na kami sa may ruins of St. Paul. And ngayon guys, umambo ng malakas. Yan, pero wala pang tao. Yan, as of 7:30 in the morning. Kaso lang malakas na yung ulan. So as of 7:30 in the morning, close pa yung mga store. 7:44 AM pa, and ganito yung ganap dito sa ruins. The iconic landmark of Macau is the walls of St. Paul Ruins Church. Nagawa ang church during 17th century and it was burned down during 1835. Nowadays, the ruins of St. Paul became the most historic center of Macau. So, dun lang yung ruins of St. Paul guys. Tapos tabi niya ay etong Parque de Fortaleza do Monte. Yan yung ruins guys. So, pumunta kami dito banda kasi maganda yung view dito. So, check natin. So, if you have some time, you can go there kasi marami pang mga attractions inside guys, like Macau Museum. Yes, hindi na kami pupunta kasi last time nakapunta na kami, but you can check around here guys. Tabi lang siya ng ruins of St. Paul. So, dyan pala kami kagabi guys, nakabili ng Mickey Mouse na t-shirt. Yan. Ang lapit niya lang talaga sa ruins of St. Paul. So, 8 AM, nag-o-open na yung mga tindahan, coffee shop, and bilihan ng mga pasalubong. So, school pala yan guys, kaya marami mga student ang dumadaan. So, technique, pag maghahanap kayo ng kainan guys, sa Google Map nyo na din hanapin. Merong restaurant na option doon, tapos click nyo na lang, lalabas na yung mga options. Tapos may ratings na siya, and then may distance na siya. So, nahanap namin itong tindahan na to, which is around 350 meters lang away from our location. So, lalakarin na lang namin. So, my order is here already, guys. Butter on top. Tapos meron siyang kalaman. Yes. Yeah, nakabili na kami ng payong. Yung payong nila cost around 25 MOP. So, need namin ng payong, guys, kasi 55% chance of rain today. Ang nangyayari kasi guys, umaambon tapos nawawala, tapos umaambon na naman. So, nag-secure na lang kami ng payong. So, may mga stalls din dito guys na nagbebenta na parang street market ganon. As of close pa sila as of today. Sa may Senado Square lang din siya. Ayan. Tapos kitang-kita dito yung view ng Grand Lisboa. Isa sa nabisita din namin ay itong St. Dominic Church located in the heart of Senado Square. Since we have limited time, eto na nga ay pupunta na tayo sa ating next destination. And from Senado Square ay sasakay tayo ng bus going to Cunha Economical Center.
And this will be a first ride sa kanilang bus dito sa Macau. And by the way, ganito yung itsura ng kanilang bus stop. And since wala kaming transportation card, coins yung binayad namin. So ito, we are walking towards Khun Lam Economical Center. And let's go kasi from the bus stop, it will only take around 5 minutes to go. Nasi-search naman sa Google Map kung anong destination yung gusto nyong puntahan and very accurate naman siya. However, kanina medyo matagal yung departure ng bus. Pero carry naman guys. Woo, we are here sa Khun Lam Economical. Unfortunately today, which is Thursday Friday na pala ngayon guys, which is Friday, close sila guys. So dito lang tayo sa gilid. Ito yung pinunta namin. Ayan, ganda. Tapos yung view niya ay etong dagat. Ayan. So inuna namin to guys kasi from Senado Square ay 1.5 kilometer lang siya. So mas malapit siya kesa sa next destination namin. Anyway naman, alam nyo naman pag nagta-travel kami, open itinerary kami, like hindi namin talaga sinusunod yung itinerary, depende lang kung anong maisipan namin. So yan yung inuna namin today guys. Yan. So if you have time, you can also do DIY or you can include this one sa inyong itinerary. Located in the outer harbor, this statue is dedicated to Goddess Kunyam or Goddess of Mercy. And alam niyo bang the admission for Economical Center is for free? Sayang nga lang at sarado nung time na pumunta kami. So pag tita na talaga guys, mga ganito ng trip guys eh. Hindi na kanon ka fast pace yung itinerary. Yes. Anyway, meron pa naman tayong 2 days to explore Macau. Pagbalik na lang namin from Hong Kong. So as much as possible, we want to do so many things right now today. Kaso lang sa weather na maulan, maambon. Tapos eto ay nahihirapan kaming mag-explore. So always check the weather guys. Yan talaga yung hindi ko nagawa. Akala ko mainit sa June, pero maulan pala. So, still, eto pa din kami nag-e-explore. Kasi, syempre, nakabook na kami ng ticket. But, yes, if you want to go to Macau and you want to maximize and enjoy, yun, check the weather. So, we are done here sa my Khun Lam Economical Center. Although close siya, meron pa din kami magandang pictures outside. And then from here guys, ay lalakarin na lang namin going to our next stop, which is ang Macau Fisherman's Wharf. Bale, pansin ko dito sa may location namin, mostly locals ang andito. Yan. Meron din silang mga park. Ayan, may playground around. Tapos yung iba nagja-jogging, nag-chill. Medyo tahimik siya na part ng Macau guys. So, if you have time, you can also go here and include this one sa inyong itinerary. Libre lang dito guys. And at least ma-experience nyo din and makita nyo din kung anong meron dito na part ng Macau. After walking ng ilang minutes, we finally arrived here sa Macau Fisherman's Wharf. Welcome! Since di pa namin afford mag-Europe, dito muna tayo sa Macau guys. Yan. Tapat lang pala siya ng Sands na hotel. Yan lang yung Sands dyan. Tapos, tapat niya itong Macau Fisherman's Wharf. Ayan, malapit lang din siya sa Harbor View na hotel. And, grabe, nilakad lang namin. First time namin dito, hindi namin ito napuntahan nung last travel namin 2019. Kaya, tara, let's go. I'm so excited to explore Macau Fisherman's Wharf.
Bet na bet naman talaga ang replika ng Roman architecture dito sa Macau Fisherman's Wharf. Aside from being a park, pwede din ditong mag-shopping and marami ding restaurant ang makikita dito. Macau Fisherman's Wharf is conveniently located 5 minutes away from Macau Outer Harbor Terminal. Sobrang ganda niya guys, like parang nasa Europe talaga kami dito sa Macau. Ang ganda. Pero manifest natin na makapunta kami ng Europe tapos makapag-vlog ako doon. So excited. As of now, dito muna tayo. Kasi ang ganda naman talaga niya. Grabe. Na-appreciate ko talaga yung ganda niya dito. So we are done here at Macau Fisherman's Wharf. And yun, babalik na kami sa may Senado Square. So sasakay ulit tayo ng bus guys. Yan, sobrang ganda ng Macau Fisherman's Wharf. And sobrang sulit yung pagpunta namin dito. Actually, marami pa kayong pwedeng magawa dito. Like pumunta sa Sands or mga hotels na malapit. Kasi talagang gaganda talaga dito guys. Grabe. So original plan talaga ay pupunta kami ng Macau Giant Pavilion, which is an hour away from Macau Fisherman's Wharf. Kaso nga lang, currently 11:25 na, and then 1 hour yung biyahe going doon, and then magpo-close sila ng 1 PM. So, I decided na next na lang na punta namin dito, like after 5 days, babalik naman kami dito. And malapit lang din siya sa hotel na napuko. So, pagbalik na lang namin yung Macau Giant Panda Pavilion. By the way, kita niyo yan siya guys. Kasi sa Macau Fisherman's Wharf, yung ruins that guys, connected na siya dyan. So, pwede kayong pumasok doon kasi may mga kainan and may mga binibenta din doon guys. Actually, ang laki niya guys, ang lawak niya. Hindi na namin pinasok kasi, yun na nga, baka mag-haul kami sa oras. But if may spare time kayo, you can go inside para ma-explore nyo din. Ayan, so bus 3A pa din yung sasakyan namin. So if you're from Senado Square and then balak nyo din pumunta dito sa Macau Fisherman's Wharf, and then 3A pa din yung sasakyan nyo. Ayan, gamit na gamit yung bus number 3A, diba? So again, yung hotel na malapit dito ay yung Sands, and then etong Harbor View Hotel. So we are here sa my bus stop, and let's go back to Senado Square. So yun na nga guys, nakapag-check out na kami sa aming hotel sa Joyful Family Inn, and all I can say, grabe, may re-recommend ko talaga yung hotel namin guys kasi napakaganda ng location and napaka-affordable pa. So for now ay pupunta na kami ng HZMB kasi magbabus kami going to Hong Kong. Yes, magbabus kami guys. Ayoko talagang mag-ferry kasi meron akong experience na nahilo talaga ako guys sa ferry, kaya ayoko munang mag-ferry guys. So eto na nga, let's go to Hong Kong. So aside from that guys, mahiluhin ako, mas mura din yung pamasahe sa bus compared to ferry. Yes, buo na talaga yung decision ko na mag-bus at that moment, guys. And from Senado Square ay sasakay tayo ng bus 101X going to HZMB Macau Terminal. Coins lang din yung binayad namin dito, guys, and don't worry kasi may baggage compartment naman ang bus. From Senado Square ay 30 minutes yung travel time going to HZMB Macau Terminal. We are finally arrived here at HZMB, yes, Macau Port. And then pagbaba namin ng public bus ay eto, nilalakad na lang namin going inside the port. So let's go guys. So yung nabayaran namin from Senado Square going here is around 6 MOP. Cash yung binayad namin guys. And like nasa 8 stop siya from Senado going here. So I'm going to take you to our transfer from Macau going to Hong Kong via bus. Again, hindi ko talaga trip mag ferry, especially this kind of weather na
maulan. So, eto, nag-bus kami. Yes. Let's go! So, we are inside the terminal, guys. Wala pa kaming ticket. So, sinusundan lang namin yung mga tao. Yan. So, dyan kami bumili ng ticket, guys. Ayan, 65 MOP yung nabayaran namin and card yung ginamit ko sa pagbayad. Yan. So, eto, after nito, ipapasok na tayo sa loob. So, ito yung ticket na binigay sa amin, guys. So, bibili muna kami ng food para may makain sa loob. Konti lang. Ayan. May binibenta naman dito. Like that. Now, let me take you to our HZMB bus process from Macau to Hong Kong. After buying the ticket, eto ay pwede ka nang pumasok sa loob. After passing the security screening, ay eto lalakarin mo na lang going to immigration. After passing sa immigration ay eto pwede ka nang mag-exit or pumunta dito sa bus zone. Dito nag-aantay yung mga bus na sasakyan mo going to Hong Kong. May nag-aabang na mga staff kung saan isi-scan nila yung ating ticket. After nyan ay eto pwede ka nang pumila or mag-wait na makasakay sa bus. Dire-diretso na to siya, guys. Pwede ka nang sumakay sa bus and meron ding mga baggage or luggage compartment kung saan mo ilalagay ang inyong mga bagahe. Since nauna kami, guys, ay eto, pumesto talaga kami sa pinakaharap ng bus. By the way, double-decker ang bus na ito. Grabe ang bilis, guys. So, actually, nasa bus na kami and umaalis na siya. So, see you. See you, Hong Kong. Saglit lang pala yung biyahe and almost an hour, finally nakarating na tayo dito sa Hong Kong. Pagkarating natin sa HZMB Hong Kong Port ay need natin kuhanin ang ating mga bagahe. After nyan ay papasok na tayo dito sa kanilang port. So, parang mabilis lang, guys. Andito na kami sa Hong Kong Port. Ayan. So, kinuha na naman yung aming luggage. Tapos, papasok na kami sa port nila. Ayan. Pagkapasok dito sa port, guys, ay diretsong immigration na. But before tayo pipila, ay need mong mag-fill out ng arrival card. After mag-fill out ng arrival card, diretso na tayo sa immigration. Tapos na kami, guys. Nakalabas na kami sa customs. And dito na kami sa may arrival hall. So, nakalabas na talaga kami, guys. It's official. We are here in Hong Kong. So, it's our second time here. Ayan. Pero first time naming mag-bus from Macau going to Hong Kong kasi last time nag-ferry kami. And mas nakatipid kami ngayon, guys. For the process, mabilis lang naman yung process kasi hindi ganun kahaba yung pila. So from here sa Hong Kong port ay magbabus tayo going to our hotel sa may Yau Ma Tei. Let's go! So, by the way, meron kayo maraming options kung paano pumunta from here sa bus terminal going to your accommodation. However, we chose to ride the bus kasi may direct naman na bus going to our accommodation. Kasi mag-train kami na maraming transfer. Meron kaming dalang mga bagahe. Medyo maulan pala dito ngayon, guys. GoTime card pala yung binayad namin dito sa pagsakay ng bus since wala pa kaming Octopus card. $34.6 ang pamasahe and almost an hour din yung biyahe going to our hotel sa may Yau Ma Tei. Always check talaga kung saang bus stop kayo bababa. One bus stop na lang at makakarating na kami sa aming accommodation. And yan na muna for this vlog. If you want to know more about our Hong Kong and Macau travels, please like and subscribe.